Masisikip at baradong mga sidewalk at nagtataasang footbridge. Ilan ito sa idinadaing ng mga pedestrians, lalo na ang mga nakatatanda sa kanilang paglalakad sa mga kalsada ng Metro Manila. Sa EDSA sa Gawing Caloocan, may mga pedestrian na napipilitan ng maglakad sa kalsada dahil sa makitid na sidewalk. Para sa ilang mga pedestrian, hindi ligtas ang paglalakad dito sa Metro Manila. Hindi raw kasi sapat at hindi nakadisenyo ang mga infrastruktura para sa kanila. Pag rush hour na po, medyo hirap po kasi po yung ibang overpass inaayos po. Mahirap, matataas yung mga tawiran na yun, yung mga footwalk, tsaka hindi nakalagay sa tamang lugar. Hindi naman ikinakaila ng lokal na pamahalaan ng Caloocan na may mga napeperwisyong pedestrian sa lungsod. Kaya naman araw-araw daw ang kanilang clearing operations para sitahin ang mga illegal na nagtitinda maging ang mga sasakyang nakapark sa sidewalk. Naipasa na po yung budget natin for 2024. Kasama po doon yung mga railing po doon sa mga sidewalk. Ang organisasyong Leave No Trace nagsagawa ng EDSA Walk noong Sabado. Mahigit 10 oras ang inilaan nila para lakarin ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Anila, ang EDSA Walk ay ang pagsulong sa paglalakad bilang ehersisyo at pagtawag sa gobyerno na bigyang atensyon ang mga infrastrukturang pang-pedestrian. Mas marami raw maeengganyo maglakad kung maayos ang mga daraanan. Sobrang hirap para sa mga pedestrian na araw-araw na pumapasok sa kanilang trabaho ang makipagbuno sa hirap ng kalsada. Sabi ng urban planner na si June Palafox, wala sa standard ng walkable community ang Metro Manila. Dapat daw kasi 1/3 ng road transport corridor ay para sa mga puno, 1/3 para sa mga pedestrian at bisikleta, at 1/3 para sa mga sasakyan. Our cities should be really all your destinations from your home and should be walkable. Dito, it's car-oriented, not pedestrian-friendly. We're resilient. We don't know how to complain. We don't deserve the environment we have. Dagdag ni Palafox, wala na raw mapaglagyan ng sidewalk sa Metro Manila dahil pinalawak ang mga kalsada para sa mga sasakyan. Kaya mungkahi niya, elevated walkways para sa pedestrians. Dapat din aniya ipatupad ng gobyerno ang mga magagandang disenyo at plano sa komunidad para mas maging ligtas sa publiko. Deniza Fernandez, CNN Philippines.